Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa nginanga ng matanda. Lalong-lalo na po siya kung siya ay manggagamot or kahit tao na taga-kolekta ng anting-anting So anyway po, bago pa man ang lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan at maraming swerte ang dumating sa inyo. So kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kapag kagaya ko po kayo na mahilig mag-kolekta, let's continue po. Huwag kang makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. So, meron akong kaibigan na taga Thailand siya. So, hindi ko na po banggitin ang pangalan niya. So, dati sinasama ko po siya sa Pilipinas. Kami, agimat hunting kami, enjoy na enjoy niya po. Buddhist po siya, pero naniniwala siya sa mga ganito na spiritual, isa po siya talaga, isa rin siya na mahilig sa agimat. Dinalang ko nga po siya dyan sa Mount Banahaw. Pumasok kami doon sa sa loob. Naggapang kami doon sa kuweba po, tapos lumabas kami doon sa sa kabila po ng bundok, yung pong sa may tapos so po namin yon, yung dinala ko siya dyan. So sa kanya ko po natutunan na ang ginanga po nung matanda na manggagamot, inaabangan niya. Sabi ko, bakit sis, bakit mo kailangan yung ginanga niya? Kasi di po ba yung mga matatanda naggagawa ng mga nganga, tapos ginanganga nila, tapos yung ganun po, So, ang aanuhin niyo po, ang iipunin niyo, ang aabangan niyo yung iniluwa niya na yung nga po, di po ba yung may kumpul-kumpul yun, yung niluwa po na yun nung manggagamot or nung matanda, basta po manggagamot siya, pero mas maganda po kapag matanda na, kasi yun ang hinahanap niya. Kunin niyo po yun, kasi sabi ni sis, maganda daw po yun. Sabi ko, para saan mo naman gagamitin? Sabi niya, kasi sa kanila, paniniwala po, yung ginanga nung matanda, yung niya, yung energy niya, yung hindi naman po sa sinasabing power, pero yung energy niya, pwede mong magamit sa naagimat. Kasi yung lahat po na niya, yung lahat na dinadasal niya, pinapraktis niya, nasa laway, kaya yung ginanga niya, yun daw po, tapos papatuyuin, yun ginagawa na agimat. So yun ang ginawa niya. Meron din po ako, nakuha din po ako, syempre wala naman pong mawawala kung magta-try ako. So pinatuyo niya, tinuro niya sa akin po paano gagawin. So pinatuyo po, tapos ginawa na agimat. So isa po yun sa sa collection ko, kaya kahit hanggang ngayon po, pag nakakakita ako ng ganun, hindi ko po hinihingi. Hindi naman po yun nakaw, kasi luwa niya yun, di ba? Niluwa niya yun yung opo. Pero ang bawal po doon, bawal kayong mandere. Wag po kayong mandere at wag niyong hahawakan na kung pinulot ninyo, dapat may balot ang kamay ninyo, or na hindi natatouch ng skin po ninyo yung niluwa nung matanda na nga. Kasi ang importante po yung essence niya. So sana po sana naka-share ako ng informasyon, at
Opo, wag po kayong mandidiri kasi kapag mandiri kayo, hindi naman po yung manggagana. So, or kayo kung nagdadalawang isip kayo, wag na ninyong kunin. Ano? Ang anumang bagay po kapag kayo magdalawang isip, wag na po ninyong gawin kasi baka mamaya ay magsisilang kayo. So, ang anumang pong bagay na lalong-lalo na sa ganitong sa ganito ang dapat buo ang isip ninyo na yun talaga ang gusto ninyo. So anyway po, yan po ang kakaibang um, ang gusto kong sabihin na yun ay mutya mutya ng matanda. So anyway po, yun, natuto po ako doon sa kaibigan kong taga Thailand. Anyway po, bye for now po.